Magandang umaga lahat ng mga kababayan o tanghali na. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay bagay na patungkol sa matindi naman na panggigipit ng pamalaang napakababa ang rating, negative 15. Mga kababayan, lagi yung tandaan. Walang mga api kung walang nagpapaapi. Walang matatapakan kung wala nagpapatapak. Walang maluluko kung walang magpapaloko. Walang mahirap kung walang nagpapahirap. Dahil dito, umpisa natin ang ating programa sa ngayon. Ang una nating ilalabas ay ang aking paboritong musika para kay Sarah. Pakinggan lamang po at ito na po siya. Okay. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino lumalaban pa sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Salamat sa CI2. Southeast Asia Institute of Technology kay Governor Reynaldo Tamayo. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na Magandang umaga. Magandang panghali. Diyan po sa Minalok ng Mata. tirador, totoo kasing tirador. Kakampi Dinig, wala ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi
tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Totokosing tirador, totokosing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang Dito! Ito tayo. Ito naman po ang pinakabago, kaibigan. Hay, buhay talaga. Buhay natin dito sa Pilipinas. Ha? Nalulugmok na daw, sabi ni Duarte. Okay. Ito, ang ating nakikita rito, yun pala, yung mga bataan ni Marcos sa pamamagitan ng Solicitor General ay magsasampa ng tinatawag na pagkontra sa motion na isasampa nila ni Attorney Torion sa next week. Marami ng mga inputs si Attorney Torion, hindi lang galing sa akin, galing pa rin sa iba. Ang pinakahuling inputs ko para isasampa, para manaig, actually may nauna na, nagkausap na kami, pumayag na siya doon, na yun ang gagawin. Dati kasi, kung titingnan mo ang desisyon na sinulat ni Justice Samuel Gaerlan para sa majority, hindi pinagbigyan ang hiling na TRO ni Bato sapagkat ang rason niya ay, number 1, dahil may protective custody na ang Senate binigay sa kanya noon. Pangalawa, nag-anunsyo noong May 13 si BBM na wala siyang inutusan na mag-aresto para kay Bato. Binigyan ng bigat ito ng mga husgado o di ka justice ng Supreme Court. Kahit na walang pinaghawakan kung totoo man o hindi, kahit alam pa nila na ang NBI ay nagtangkang umaristo kay Bato sa loob ng Senado, kahit alam pa nila na yung kamay ni Bato ay medyo nabalik dahil sa pagtatakbo at siya'y aristuhin para lamang siya'y dating at makadalo sa plenaryo ng Senado. At nang doon na siya sa plenaryo ng Senado, siya ay nagiging hulog ng langit. Siya ay nagiging bida ng mamamayan. At siya po ang nagbigay ng pinaka-importanting boto. Isang importante, all or nothing vote para lamang matanggal ang namumuno na mga demonyo sa Senado. Sino yung demonyo? Si Tito Soto na tumanggap ng 5 maleta galing sa mga Marines. At ang palag nila kung bakit sila nagdemonyo, kasi po nalaman ng mga grupo nila ni Alan Peter Cayetano na hindi sila gagawa ng eleksyon ngayong 2028. At iyan ay isang pagkasindikato na plano. At ang diskarte nila, gagawa sila ng tinatawag na Constituent Assembly. Ito po ay isa sa 3 pamamaraan na pwede mong palitan ang ating konstitusyon o baguhin. Paano yon? Babaguhin nila, gagawin nila na wala mo ng eleksyon sa 2028. At para pumayag ang mga congressmen at mga senador, kailangan bigyan din ng biyaya ang mga kasapi nito. At ang gagawin,
magdadagdag ng 3 taong pahaba ng termino ng panilbihan ng mga lahat ng congressmen at lahat ng mga senador. So, ibig sabihin, kahit graduating ka na, tuloy pa rin ang ligaya at kayo'y maninilbihan na kahit walang halalan. Ganun po ang plano nila. Siyempre, kasama na rin pati mga gobernador, mayor, vice gobernador, 3 taon na panibagong termino na walang election. At gagawin nila, iangat nila sa 50 ang edad ng papasa para tumakbo sa pagka-presidente. Para hindi makaabot ng 50, hindi makakatakbo si Sara. Tapos, gagawin din nila, tigta 3 o 2 ang bawat rehiyon na senador. Ngayon, kung 3 at 18 ang mga rehiyon, 3 times 18, that is 54. Biro mo naman. Namumroblema nga tayo sa laki ng gastos ng 24 ng senador, dagdagan mo pa ng 30? Grabe naman kayo. Pagkatapos, ang isa pang gagawin nila ay mangyari, lalampas na ngayon, babaguhin nila na pwede tumakbo uli ang presidente. Yan po ang kanilang maitim na balak. Pasalamat tayo kay Bato at sumipot si Bato kahit naarestuhin siya at napalitan ngayon ang hari sa Senado. At ngayon, yan dyan na po yung grupo ni Alan Peter Cayetano. At sila na ngayon ang majority. Dahil sa sila na majority, hindi na pwede mangyari ang CONAS na tinatawag, Constituent Assembly. Ano ba yung Constituent Assembly? Pagsamahin ang mga congressmen at mga senador. At pag nagsama sila, buboto sila. At sila po ay magbibigay ng panukala na babaguhin ang ating konstitusyon. At ang unang nasa isip nila ay gagalawin ang termino. Tanggalan na ng term limits. Yan po ang gusto nila mangyari. Mabuti na lang. Naagaw. At kung naagaw na ng grupo ni Alan Peter Cayetano, ay hindi na pwede papayag na ang majority ay papayag sa Constituent Assembly. Yan po ang pinakamalaking sakit ng ulo. Number 1 nagsabasakit ng ulo dyan, si Enrique Razon. Kasi nag-meeting ang mga co-platters sa Soler Hotel. Sa Soler na Casino Hotel. Nag-meeting sila doon. Ito yung pinag-usapan nila. Kasama si Tito Soto at si Budjiti. At nagkunwari pa na aksidente lang daw na nakita ni Lacson. Kunwari ka pa, Lacson. Doon naman ka talagang pumunta eh. Sabi mo, kunwari may iba kang meeting at nakita mo daw sila. Grabe ka kung magkwento talaga. Magtahi-tahi ka ng kwento. Hindi ka naman mananahi. Ngayon, kasama din dyan si Deputy Speaker Dinan Hernandez ng aming distrito sa South Cotabato. Hoy, Dinan! May plano ka pala ng no election? Grabe ka. Kakampanya ako kontra sa iyo dyan. Kung hindi ako tatakbo senador, tatakbo ako ng congressman sa South Cotabato at kakalabanin kita. Pahirapan kita. Kahit manalo ka man, hirap na hirap ka. Sino pa bang iba? Marami pang iba. At nadulas ito si Ping Lacson na ikwento niya kay Lito Banayo. Si Lito Banayo na ngayon nagbunyag. Pagbunyag niya, sabi ko, wala nang eleksyon itong plano. Ako lang nagsabi, sa akin nagsimula yung idea na wala nang eleksyon. At ito na ngayon ay sumisigabong. Ito na ang mga sinasabi nila, pinag-uusapan na nila ang no election. Kaya pasalamat tayo kay Bato. Kung hindi dahil kay Bato, ay
matutuloy na ang pagkasira ng ating bayan. Pero ngayon, nasa sadak si Bato sa kangkungan. Nagtatago siya sa kangkong. Buti na lang, hindi makikita. Hey, subukan ninyo. Sabi ninyo, sinama ni Robin at sinabay ni Chubby Chingson. Dinala ni Chubby Chingson sa kanyang yate at hinatid sa Mindanao. Totoo ba yan? Sabi ni Chubby, hindi totoo yan. Oh, yan po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Pahig ba kayo na gano'n ang sistema na lang? So ngayon, ito. Dahil gusto na magsampa ni Bato ng motion for reconsideration at sinabi sa akin ni Attorney Israeli Tutorion na gagamitin niya pang number 1 argumento ang aking sinabi sa kanya na argumento na sapagkat nagpalabas na ng utos ang Department of Justice na Acting Secretary Frederick Bida na arrest Bato at all cost. 255,000 na mga pulis ang naghahanap sa kanya. Because of that, hindi na totoo ang sinabi ni BBM na wala siyang utos na magpa-aresto. At kung magpapa-aresto na, obligado na ngayon ang majority na magbago ng isip. Sasabihin nila, mamimili sila sa dalawa. Serbisyo o negosyo. Kung papayag kayo sa paghimod ng puwit ng mga may kapangyarihan, iyan ay negosyo. Pero kung lalaban kayo, kagaya ng ginawa ng 6 na po, na hindi tumanggap ng pera, sa hindi pagperma, hindi pagbuto, sa pag-impeach kay Inday Sara, ay matutuwa ako sa inyo. Ladies and gentlemen, totoo po yung pagbigay ng pera para kapalit ng boto laban kay Sara. Yan po ang dahilan yan. Konektado yan sa kodita na walang no election. Ang problema nila, hindi matutuloy ang balak nila kung andyan si Sara. Kaya dapat tanggalin si Sara. At kung bakit mayroong no election, ang kanilang problema ay si Sara din. Dahil alam nila, iniisip nila, hindi sila mananalo laban kay Sara. Yan po ang naging problema ng bayan natin. At dahil dito, may nagsasabi sa kanila, pangungunahan ng Solicitor General ni Darlene Berberawe na sasabihin niya na huwag tanggapin ang motion for reconsideration ni Bato sa Supreme Court. Sapagkat sasabihin nila si Bato ay fugitive from justice na. Ano ang rason? Nakita po nila na hindi na nagpa-aresto despite na announsyo ay hindi pa rin nagpa-aresto sa Moco. At isang araw, pinasok mahigit 20 na mga sakyan ng pulis, nilulusob ang bahay ni Bato dun sa Santa Cruz, Davao del Sur. Yung mga kaibigan niya sa Pampanga, kawawa, nilusob ang bahay. Mga iba-iba't kaibigan, kawawa, nilulusob ang bahay. Walang mandamiento di aresto na dala. Wala silang search warrant. Ladies and gentlemen, warrant of arrest is not enough. Kailangan na meron kang search warrant. Ang problema sa kanila, bira ng bira. Kasi alam nila, sila yung hari. Wala silang pakialam kung sino ang magagalit kasi sila ang hari. Okay, kung sa Kapampangan, sabi nila, ito ng ari. Wala tayong magagawa. May magagawa tayo. Huwag kayong matakot. Ipagpatuloy natin ang laban ng ating dibdib. Laban ng ating puso. Sa ngayon, ano ba? May pag-asa pa ba si Bato? Dapat lang. Nakatigan siya ng Supreme Court. Sapagkat nawala na yung tinatawag na protective custody. Nawala na rin yung sinabi ni Marcos na hindi siya nagpapahuli. In fact, buong bansa, hinuhuli siya, hinahabol siya, hinahanap siya, hinahalugog siya. Kaya, pwede na dapat na tanggapin at baliktarin. Ladies and gentlemen,
husgado o 5 justices ang nagsasabi na dapat bigyan ng TRO si Bato. Ang siyam na membro ng Supreme Court ayaw magbigay ng TRO kay Bato. Ang katwiran nila ay hindi pa hinog. Bakit? Kailan pa magiging hinog? Ang katwiran nila, ang pinag-usapan sa kaso ay kung may jurisdiction ba ang ICC sa kanila ni Bato at Digong. Ngayon, sabi nila, kapag pinayagan nila ang TRO, para na rin nilang sinabi na walang jurisdiction. Bakit? Ano pa ba ang dapat na decision? Ladies and gentlemen, I do believe that all justices who said that warrant of arrest issued by International Criminal Court applies in the Philippines, I beg your pardon, and with due respect, I call on you that you must remember that the only justification for arrest in the Philippines are two things. Arrest without warrant, that is also requiring probable cause. Kailangan nakita ng pulis, huli sa akto, hulihin niya. The other kind is with warrant of arrest. But the issuance of warrant of arrest must be made upon the personal determination by our judge based on probable cause. And probable cause is an evidence degree higher than the evidence being used by the International Criminal Court. The Criminal Court issues warrant only based on the evidence that is much lower, and they call it as reasonable ground to believe that Duterte or Bato committed the crime of crimes against humanity. Kung mababa ang sukat ng ebidensya sa ICC, ibig sabihin hindi siya pumasa sa ebidensya na kinakailangan ng Constitution ng Pilipinas, which is probable cause. At kung probable cause at hindi umabot sa probable cause, hindi pwede i-apply ang warrant of arrest ng ICC. That's it. Okay? Another thing, kung bakit hindi mag-apply ang ICC warrant of arrest, sabihin na natin na may obligasyon ng Pilipinas na pagpapatupad ng batas na tinatawag na crime against humanity sapagkat ito ay napapaloob sa Section 2, Article 2 ng ating Constitution na nagsasabi, the state shall renounce war as an instrument of national policy and adopts the general principles of international law. Yan ang sinabi sa ating Section 2, Article 2 ng Constitution. So kung ganon, papunta ka sa Republic Act 9851, tinatanggap na natin na kikilanin natin na ang crime against humanity ay krimen din sa Pilipinas. Pero, por Diyos, por Santo, hanggang doon lang, hindi mo pwede tanggapin kung paano pag-aresto. Ibang usapin yun. Jurisdiction over the crime is different from jurisdiction over the procedure on how to enforce the criminal warrants of arrest issued out of the crime. Yan naman po. At wala ibig sabihin, walang jurisdiction sa Pilipinas. Number 3, hindi po tayo kasapi ng ICC. At kung hindi tayo kasapi, that is the first among the principles in international law. Any court, any international court cannot acquire jurisdiction over the state without the consent of the state. Ngayon, sasabihin ninyo na
Dati member tayo ng ICC. Pero umalis na tayo dahil inalis si Digong. All right. We became a member starting November 1, 2011. And we ended our membership. Finally, after the 1-year period of withdrawal, it ended on March 17, 2019. Kung hindi na tayo member dyan, dapat wala na silang pakialam sa atin. Kaya nga lang, February 8, 2018, nagpalabas ng tinatawag na preliminary examination itong International Criminal Court Office of the Prosecutor. Ano bang ginagawa sa preliminary examination? Para ka lang pulis. Para ka lang pulis na naghanap ka ng ebidensya. May krimen nangyari na rape. Maghanap ka ng ebidensya. Lilibutin mo buong Manila para makahagilap ka ng testigo. Kung makakita ka ng testigo, hindi pa yan ibig sabihin na pwede mo nang hulihin. Ang gagawin mo ay isasampa mo ngayon sa prosecutor's office. Parang ganun din ang trabaho ng ICC Office of the Prosecutor sa preliminary examination lamang. Sunod, wala po kahit isang provision sa Rome Statute na nagsasabi na ang preliminary examination ay nagbibigay ng kapangyarihan na maglilitis at maghusga sa sino mang tao na kasapi doon sa bansa na kasapi sa ICC. So, ibig sabihin, ang argumento pa nila, kasi sinabi ko sa tinanggap ng ICC ang argumento na wala ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga ang ICC kung hindi nakasaping bansa. Pero, sinabi nila may pero. Punta ka sa Article 127. Nagsasabi doon sa pang-apat na kondisyon, if there is any matter under consideration by the court, then the ICC still has that residual power over the Philippines. Sinasabi na gano'n. So ngayon, gamit na yan, ang ginawa nila ay dineklara ng ICC Pretrial Chamber at saka Appeals Chamber na may jurisdiction pa ang ICC sa Pilipinas kahit hindi na member, sapagkat yun ang ginagamit nila, yung preliminary examination, at dinugtong nila dyan na kailangan ang impunity, ang karimarim na mga krimen na ginangyari ay hindi dapat pabayaan na hindi napaparusahan. Yan lamang ang kanilang katwiran. Hindi nakasulat sa batas. Dapat basihan nila ang lahat na nakasulat, kasi kung nagbase sila sa nakasulat at kung nagbase sila sa prinsipyo ng criminal law, any power cannot be presumed. Hindi mo pwede sabihin na meron, akala ko meron kaming power. Hindi po pwede yan. Kailangan may klaro na batas na nilabas. Walang batas na nagsasabi na pwede mong gamitin ang preliminary examination sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa paglitis at paghusga sa isang tao na mamamayan ng isang bansa na hindi nakasapi ng ICC. Ganun lamang po yan. So ngayon, dahil ganun wala ng jurisdiction, ang positioning namin malalagay ngayon sa utak ng mga justice ng Supreme Court natin. Pag-isipan nila ng malalim yan. At kung pwede ba nila gamitin pa rin ang warrant of arrest ng ICC, my firm position is hindi nila pwede matanggap. Sa unang rason, ang standard ng evidence para magbigay o magpalabas ng warrant of arrest sa ICC ay reasonable ground to believe lamang, mas mababa. Pero sa Pilipinas, ang standard ay mataas sa ating constitution na tinatawag na probable cause. At hindi pwede makompromiso yan. See? Ganun lamang po kasimple. With that,
dapat magdesisyon ang 5 justices nagdesisyon na walang kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas. Tingnan natin yung isang nag-abstain, si Justice Japar Di Maampaw, pride ng mga Maranao, taga Marawi. Tingnan natin, pagdating niya, on leave siya. Nung nagbutuhan, wala siya. Magbubuto siya, sasali sa sigurado sa motion for reconsideration na isasampa ni Bato sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Israelito Torion. Ngayon, nakita ko, nabasa ko ang decision ni Marvic Leonin. May posibilidad na babaliktad si Marvic Leonin, pabor kay Bato. So magiging 8, 7. Isa na lang kulang. Nakikita ko may iba pang posibilidad na pwede bumaliktad. Nakikita ko na si Justice Salamida ay baka babaliktad at maging 8 na ang pabor kay Bato. Pag ganun mangyari, okay na, wala na problema. Kaya, ladies and gentlemen, magdasal na lang kayo na tatanggapin ng Supreme Court ang warrant, ang motion for reconsideration ni Bato. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay. Sabi naman Gerard Navales, the second, nabayaran din kaya baluktot na rin ang batas. Hindi nga dito nakademanda sila Bato, kundi sa ICC. At noong magdemanda si Sentry, hindi pa nakakaalis sa Pilipinas, ang Pilipinas sa ICC. Iwan ko sa iyo. Galit siya sa akin. Hindi po pwede matanggap yung argumento mo. Okay. Meron akong gusto sabihin, no? Ang isa pa, kahit sabihin natin may jurisdiction, hindi rin pwede ipatupad ang warrant of arrest kung hindi na-check kung genuine ba, authentic ba, hindi. At sino bang pwede mag-check yan? Tanging korte lang natin. Okay? Luis Calma, are those 9 easy justices hibernating? Malamang naghahanap lang ng timing. Cyrus Tivirus, good PM, Sir Toto. Rady Palma, Atty. Toto, wag mo lituhin ang mga didis. Hindi po ako naglilito. Kung anong tama, yun sinasabi ko. Pasensya ka na. Mali po yung sinasabi mo. Bernard Mendoza, Toto, yung tulpo papida naman. Si mga tulpo, sige, titirahin naman, pabila naman. Feel so sorry for Bato. Okay. Tapos, Temistocles, isa pa itong bugok. Okay. Tapos, Graceline, Michael Angeles, Hoy Bulok, RA 9851. Dati, believe ako sa attorney na ito. Pero naging DDS na. Mas magaling pang DDS. Nananatili kayo, kinusunusportahan nyo magnanakaw ni BBM. Lahat ng mga kakampi, tumatahimik na pag si BBM, kahit na magnanakaw, kinakampihan nyo. Mga ugok talaga kayo. Kaya umalis ako dyan. Maria Alexandra Tugas, Michael Angeles, bulok dahil sa pera. Sinong bulok dahil sa pera? Iklaruhin nyo. Pipito Bato, galing mo magpaliwanag. Toto Kausing, kaya idol ka ng bayan. Salamat po. Rady Palma, attorney, sino ba yung tama? Ikaw nag-isa o yung legal luminaries po? Mga bulok yan. Hindi sila tama. Kita mo nga, 5 justice sabi, nakakampi ko eh. Pares kami eh. Huwag ka, kung wala kayong alam sa batas, parang si Marcolita, hoy, bawal dito, walang alam na legal. Oh, yan. Nag-aalit si Raisa Hontiveros. Dahil sa pera, bayad ka na, nagpapagago ka pa. Ay, hindi po ako bayad. Ako po'y prinsipyo nagtatayo. Para po ako sa kabutihan, sa batas. Nang nakita ko na inaaresto ang tao na wala malang warrant of arrest, galit na ako doon. Kasi ang mga akusado, kailangan bigyan sila ng tinatawag na karapatan ng mga akusado. Rights of the accused. Naintindihan mo ba yan? Hindi mo pwede bayaran ang krimen ng isa pang krimen. Okay, si Michael Angelo, 985 versus any court. Hindi po, bali yan. Bulok yan ang 9851. Hindi yan ma-apply. Raimundo Ribucas, Bato means tirador. Raupaw. Ay,
Ang daming kumukontra sa akin. Walang problema kung kumukontra ka sa akin. Kasi ang inyo naisip, mali. Yan ang masasabi ko. Tapos si Ramon Bukas, DDS Senators. Tama lang. Mamabuhay ang mga DDS Senators. Sila ang bayani ng bayan. Kung hindi dahil sa kanila, aagawin na ang Pilipinas ni Bongbong Marcos at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Ayan, Joy Chain, totoo sana pinaglaban. Ito, si Percy Lapid ay walang pakialam po rito. At hindi si Digong pumatay kay Percy. Si Bantag saka si BBM. Sydney. Okay. Ready Palma, attorney, yung mga pinagtatanggol mo, may mga kaso, nagsasama sila. Hindi na makwit si Sara kasi, hindi, makwit yan. Si Sara, wala namang kasalanan yan. Mananalo siya dyan. Hindi nga siya makukonvict kasi kailangan po, Ready Palma, dapat mo maintindihan, bigyan kita ng edukasyon. Kailangan ng 16 na senador ang buto para makonvict si Sara. May 16 ba? Wala. 11 lang sila eh. Kupal ka ba? Talo na yun. Okay, Lance Matthew Sabido. Magandang tanghali, attorney from Lapu-Lapu, from Lipan City. LTD, Ready Palma, attorney Toto, kung ayaw mo ng korupsyon, hayaan. Hindi pwede. Mali, yan ang pinapaniwala mo, Ready Palma. Matulog ka, maghunos dili ka, mag-isip-isip ka ng malalim kung sino ang korap. Hindi po korap si Sara. Kwento lang yan. Okay? Robel Bengson, Facebook share, okay. Tapos si attorney ka, sabi nyo, bumabase kayo sa ebidensya nga. Ito nga ebidensya, walang kasalanan si Sara. Mga putang ina ninyo. Ano bang ebidensya mo na nagnakaw si Sara? Wala. Di ba? Crazy Brook. Sige nga, sabihin nyo, ilitaw mo yung ebidensya. Wala kayong may papakita. Romel Bengson, Bendalo, Maria Fema Duterte, fugitive sa mga kagaguhan nila. Okay, explain ko ang fugitive. Hindi po fugitive si Bato. Bakit? Fugitive na hindi pwede tatanggapin ang kaso ay iba yan. Kung sa fugitive na deklarasyon lamang ng Department of Justice, iba rin yun. Pero sa kaso, kailangan mo na may deklarasyon ang korte, hindi ang Justice Department. Korte! Iba yung korte, iba yung Justice Department. So, dahil na-desisyonan yan, may karapatan siya magsampa ng motion for reconsideration. At may karapatan siya na hantayin ang desisyon sa kanyang main decision na certiorari and prohibition. Ganun lamang po. Iba yung kailangan muna bago hindi tanggapin ng korte ang sinasampa ng isang akusado, magdeklara muna ang Supreme Court na fugitive si Bato. Pero hanggang ngayon, wala pang deklarasyon ang korte na fugitive si Bato. Ang nagdeklara lang ay yung si Frederick Bida na hindi matatanggap sa kangkungan. Versatile. Hello Katoto, Tirador, and all viewers at Filipino abroad watching from UAE. We will continue advocating from what is necessary to fight injustice. Maraming salamat po. Maraming salamat, Maria Fema Duterte. Raymond De Bocas, Boss Toto, ano na ba? Balitaan mo. Kambal ko daw si Bato. Ellen Bagyo. Mimi Authority, good PM Sir Toto Kausing. Ginaline Isaac, good afternoon. Yernel Dueñas, asa na si Wiz? Yung apo ko hinahanap. Marinita Kausing, happy graduation ulit sa aking anak-anakan na si Thirdy Dennis Kausing the third. Sino pa iba? Pasensya na kayo kung mali ang napagsabi ko na medyo magandang salita sa inyo. Pasensya na. Pero yan naman sinasabi ko, yun pong totoo. Yan po ang tama sa batas. Okay? Sabi mo ni Ernitan, dati believe ka sa akin. Wala problema. Didiis na ako eh. Wala problema. Kung ayaw mo sa akin, wala problema po. Mas maganda, mas marangal ang magiging DDS kaysa magiging BBM na magnanakaw ng mali-maleta. Kayo mga kakamping, kaya ako umalis sa kakamping na grupo at makadilaw kasi kinakampihan nila si BBM na nagmamalita-malita. Grace Line. At sino pa? Ready Palma. Cyrus Tibayros.
Great Jira Navales, nabasa ko na kanina ata. I am Robin Nicholas. Toto, palitan mo ang mga justices na Supreme Court. Hayaan mo na lang sila. Bayad na din Supreme Court. Rede Palma, Atty. Toto, alam mo na mali ang mga sinasabi na pinagtanggol ni si Bato. Tama po, Ray! I beg your pardon, Ray, ikaw mali. Tama ang ipagtanggol si Bato. Tama po yan. RA 95.1 Section 17 ang manalo. Wala, hindi nga mag-apply yan, rebukas. Hindi ka naman abogado. Baka kung hindi abogado, huwag kayo magkwento-kwento ng ganun. Hindi man kayo nakapag-aral ng batas. Sabi si Manny Pacquiao, salute to you, attorney. Ferdinand Callis, stand for what is right, sir. Tama. Jerry Diazes, what will EC do if Bato is captured before EC's decision? Ay, iba ko sa opinion, antena lang natin. Herbert L. Bigo, no, Toto, has become a Duterte. How many? Wala po akong binayad sa akin kahit piso. Herbert Bigo, kayo ang nabayaran ni BBM kasi mali-malita ng ninakaw ni BBM, doon pa rin kayo. Makakaliwa sana kayo, makakampi, o maka-pink o dilaw. Pero doon pa rin kayo kay BBM. Mga putang ina nyo. Punyeta kayo. Rede Palma, ito na to, hindi kami abogado. May karapatan. Hindi kang abogado, dapat magsalita. Kayong alam mo. Hindi ka binabawalan kung karapatan mo. Ang hinihiling ko na sa iyo, magsalita kayong alam mo. Huwag ka magkwento na kwento na hindi mo alam. Kaya mamarkulitahin ko kayo eh. Aerospec. Ulol. Makonvict si Sara. Hindi makokonvict yan. Ulol ka rin. Marilo Lapos. Good afternoon po. Ito, nakaabot din ako sa live. Salamat. Evan Mark. Dok Toto, kumusta ang imar mo kay Erwin Tulfo? Ayun na. Papanawagan ko kay Alan Peter Cayetano. Aksyonan nyo na ang imar ko laban kay Erwin Tulfo. Rede Palma. Magmumura talaga ako kapag mapipilit kayo ng mga alam nyo na mali ang inyong pinapaniwalaan, ipapatuloy nyo pa rin. Magmumura talaga ako. Kasi ang prinsipyo ko, walang api kung walang magpapaapi. Kayo nagpapaapi kayo. Sabi ni Aerospec, putang ina mong kalbo ka, putang ina mo rin. Sino ka ba? Jerome Baruga, convict na daw wala, hindi pa nga nag-umpisa eh. Matutuloy ba? 16 na butante ang kailangan nila na senador, hindi nila makukuha. 11 lang sila. Talagang pinaglilito nila ang mga tao. Alfredo Santos Jr., Atty. Toto, galing mo magpaliwanag. Salamat. Yung iba dito, mga bugo eh. Bubo. Kung sa Cebuano pa, bugo. Kung sa Ilonggo pa, mga mangu. Mga DD senador, pili mo, Sara or kulungan. Hindi, wala. Hindi magkulungan. Kagaguhan niya, malapit ng eleksyon. Kaya handa kayo kapag si Sara ng presidente. Sara, wala nang iba. Mas magaling ka kay Senator Marcolita. Ganon ba? Baka magalit si Marcolita sa akin. I am Robin Nicholas. Toto, ang hirap kausap ng mga walang alam sa batas. Aerospec, ang malita mo. Oy, didisit. Ay, wala pa akong malita. Ang may malita lang mga BBM lang. Tandaan mo yung mga BBM. Si Tito Soto, 5 malita. Yan lang. Si Dilema, may mga expanded folders na binibigay doon sa Townhouse number 9 sa Forbes Park. Kasama si Father Flavi. Grabe. Nagbigay pa ng $2 million kay Sentry para ibigay lang kay Chantal Daniels ng ICC. German Aurelia. Bakit hindi dumalo si Sara? Hindi na kailangan dumalo siya. Hindi importante yan. Bakit pa siya dadalo doon? Alam niya na marami mga leon tigre na kaharap niya. Kaway niya, dadalo ka pa. Ikaw, magpapasok ka ba sa hawla? Ang hawla niya, kakainin ka ng leon na tigre? No way. Wilma Sipi. Tangina mo kalbo. Tangina mo rin. Bakit ka may kalbo? Hindi ka makapag-argumento. Argumento ha? Kalbo? Guwapo naman. Okay. Dolores Cruz. Laban na Sir Toto. Diyan, saan ba yun? Si Dolores Cruz, laban ng Sir Toto para sa katotohanan. Ingat po kayo. Aerospec,
Yan ang mali sa iyo, kalbo. Huwag mo ko tawagin kalbo. Hindi po ako mali. Tama po ako. Kayo ang mali. Mahirap makipagdebate sa mga walang alam sa batas kagaya nyo. Magic Mikey, Mr. Toto, Sir Toto, pwede bang isuko si Rich si Mr. sa US? Pwede yan. Kaya dapat siguro susulat ako sa grand jury sa Amerika, kakasuhan ng kakasuhan ng falsification. Tapos, Litidi, Sir Toto knows the law. Rede Palma, Atty. Toto, sige nga kung mahal mo ang Pilipino, pagtanggol mo yung mga biktima ng war on mahirap ni Digong. Andun na sila sa ICC. Ano pang kailangan ko dyan? Wala akong papel dyan. Gindaga, luso mo rin. 1-2 Domingo. Firing squad po lahat ng mga gumagago sa Pilipinas at sa bayan. Nikki, wag mo patulan. Pinapatulan ko kasi walang api kung walang magpapapi. Hindi ako magpapapi sa kanila. Kaya birahin ko rin kayo. Juanito Carbonilla, Engineer Doc, cool ka lang. Cool ka lang. Cool ka lang. Dindaga, paghikog. Paghikog diha kung gusto nimo. Ayaw na ko, hagit-hagiton mo ko. Sige. Leslie Hontilla. At tuloy paglaban mo ang totoo. Dindaga, paghikog. Ikaw paghikog kung gusto nimo. Leslie Hontilla, mga senador na walang alam. Nonoy Taying, totoo ang dughan mo, halungi. Tapos Dindaga, paghikog bugka. Bubi Utuhan, kain suka mga pinklawan na yan. Alfredo Santos Jr. At Toto, umpisa na BRC para malaman na, tama, umpisa na Blue Ribbon Committee para masalang na sila mga magnanakaw. Danilo Bautista, sarap pala magnakaw sa kaban ng bayan kung walang 16 senador judge. Paghikog, Dindaga, paghikog ka kung gusto nimo. Utro ko pagsulat na diya. Dindaga, siguro mas maganda i-report lang kita kasi hikog-hikog binabanggit mo. Mabanggit ka lang sana ng iba. Iban kita at saka i-report. Ayan. Mel Baruelo, lahat po vlog mo at pinapakinggan ko. Ang galing mo magpaglaban sa katotohanan. Salamat po. Nikki D, paano mo sabi na si Bantag po pumatay? Ang ebidensya po, hawak ko. Tapos, LTD, matalino po kay sir. Laban, tapos sa Cloud naman, laban Pilipino against the corrupt. Manyana government. Ano pa? Raymond Ribocas, Eladio Socorro Jr., Tamsak. Okay, hanggang dyan na lang. Maraming salamat po. Pakilike na lang. Pati yung galit sa akin, pakilike para mapagalitan nyo ulit ako kung manood kayo. Maraming salamat po.